Wala ka ng puwang sa pamilyang ito, Milila. Huwag mo nang pahabain pa ang drama dahil nakapagdesisyon na ang anak ko. Pirmahan mo na ang mga papel na yan at lumayas ka bago pa dumating ang mga bisita. You are just a bad luck to this family. At ayaw ni Marco na madamay ang karir niya sa kamalasan mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila talim ng balisong na humiwa sa nananahimik na hangin sa loob ng malawak na sala. Ang bawat salita ay may dalang lason, malamig at walang bahid ng awa. Itinapon niya ang isang makapal na brown folder sa harap ni Mila, ang mga dokumento ng diborsyo at ang utos ng pagpapaalis na tila ba isang pirasong basura lamang na wala ng halaga. Sa sandaling iyon, si Mila ay nakaluhod pa rin sa makintab na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa matagal na pagkiskis sa bawat sulok ng mansyon. Tinitiyak na walang kahit isang butil ng alikabok ang sisira sa prestihiyosong gabi ni Marco. Ang kanyang mga kamay na magaspang at may mga bakas ng sugat dahil sa matapang na kemikal ng panlinis ay mahigpit na nakahawak sa isang hanger. Nakasabit doon ang isang mamahaling asul na vest, ang tanging bagay na pinag-ipunan niya sa loob ng 3 buwan. Nagtiis siyang kumain ng bagoong at kanin. Itinago ang bawat sentimo mula sa kanyang maliit na kita sa pagtitinda ng kakanin para lamang maibilhan ng asawa ng damit na karapat-dapat sa isang tanyag na arkitekto. Ang bango ng bagong lundag na floor wax ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Doña Consolacion, isang mapait na paalala ng agwat ng kanilang mundo. Tumingala si Mila. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang vest na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig na kanya lamang nilinis, tila isang simbolo ng kanyang dangal na niyurakan sa isang iglap. Nararamdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Isang sensasyon na tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay dahan-dahang kinukuha ng lupa. Ang tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat at mabilis na paghampas sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Parang may isang malaking bara na pumipigil sa kanya na huminga. Isang sakal ng katotohanan na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang mansyong ito, na itinuring niyang tahanan sa loob ng 3 taon, ay biglang naging isang banyaga at mapanganib na lugar. Ang bawat estatwa, ang bawat painting sa dingding, ay tila tumatawa sa kanyang kinasapitan. Ano pang hinihintay mo? Isang pasasalamat? Muling uyam ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pandidiri habang nakatingin sa basang suot ni Mila. Pinatira ka namin dito, binihisan at binigyan ng pangalan. Utang mo sa amin ang buhay mo, Mila. Kaya kung may natitira ka pang hiya, pirmahan mo na yan at umalis ka ng tahimik. Marco doesn't need a servant for a wife. He needs a woman who can match his status. And clearly, hindi ikaw yon. Sa bawat kataga, nadarama ni Mila ang muhikim o ang karayom ng bais na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog. Tinitimplahan ng kape si Marco habang tinatapos nito ang mga blueprint. Siya ang nagbigay ng ideya para sa kurba ng bubong na hinangaan ng lahat. Siya ang nagmungkahi ng mga materyales na magpapatibay sa istruktura. Ngunit sa huli, siya ay nanatiling anino. Isang aninong na yung ngayon ay pilit na binubura sa sikat ng araw ng tagumpay ng iba. Ang katotohanang alam ng kanyang biyenan ang lahat ng kanyang sakripisyo, ngunit pinipili nitong gamitin ang utang na loob bilang kadena ay nagdulot ng isang matinding pait na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi sumigaw si Mila. Hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng pait at pighati. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas, ang mga patak na humahampas sa salamin ng bintana,
na tila ba nakikiramay sa kanyang nagngangalit na kalooban. Ang mga gamit na kanyang inayos ng may pagmamahal ay tila naging mga estranghero. Ang silya na palagi niyang pinupunasan, ang mesa kung saan siya nagsisilbi ng pagkain, lahat ng iyon ay wala ng bahid ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat na nasa ibabaw ng folder. Ang bawat galaw niya ay mabigat, tila may nakataling kadena sa kanyang mga braso. Habang iginuguhit niya ang kanyang pangalan sa papel, bawat guhit ay tila isang hiwa sa kanyang sariling kaluluwa. Ang huling titik ay natapos kasabay ng isang malakas na kulog na yumanig sa buong bahay. Ngunit ang tunay na lindol ay nangyayari sa loob ng kanyang pagkatao. Tumayo siya, kahit na ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Hindi niya tiningnan si Doña Consolacion, hindi na niya kailangan. Ang lahat ng kailangan niyang makita ay naroon na sa mga papel na iniwan niya sa sahig. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang asul na vest na nakahandusay sa putikan ng floor wax at tubig. Iyon ang huling piraso ng kanyang pag-ibig na kanyang iiwan sa bahay na ito. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, bitbit ang wala kundi ang kanyang basang sarili at ang bigat ng 3 taong pagsasawalang kalahati. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Sa loob ng 3 taon na ibinigay ko ang lahat, ang aking talino, ang aking lakas, at ang aking dangal para sa pamilyang ito. Bakit sa huli? Ang tanging gantimpala ay ang ituring akong isang basura na kailangang itapon para lamang hindi makadumi sa kanilang malinis na pangalan. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa aking mukha ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit ang lamig ng bagyong ito ay wala pa sa kalahati ng pait na nararamdaman ko sa aking dibdib. Naglalakad ako sa gilid ng kalsada. Ang aking mga paa ay humahalubilo sa maruming tubig ng baha na unti-unting umaakyat sa aking mga binti. Walang direksyon, walang payong, at wala nang matatawag na tahanan. Ang tanging bitbit ko ay ang bigat ng aking pagkawasak at ang alaala ng mapuputing papel ng diborsyo na iniwan ko sa sahig ng mansyong ilustre. Sa bawat hakbang, tila naririnig ko pa rin ang boses ni Doña Consolacion na tinatawag akong malas. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ng Manila ay nagsisilbing sulyap sa aking nagdaang 3 taon. Isang mahabang gabi ng pagsisilbi, pagtitiis, at pag-asang balang araw ay mamahalin din ako ng pamilyang pinag-alayan ko ng lahat. Ngunit ang ulan ay tila pilit na hinuhugasan ang lahat ng aking pinaghirapan. Itinatangay ang aking mga pangarap patungo sa madilim na kanal ng kawalan. Ang aking paningin ay malabo na. Hindi ko na malaman kung ulan ba ito o ang mga luhang ayaw tumigil sa pag-agos mula sa aking mga mata. Isang matalim na liwanag mula sa 2 headlight ang biglang bumulag sa akin. Isang marangyang itim na limusin ang dahan-dahang huminto sa aking tapat. Ang mga gulong nito ay lumikha ng isang malakas na tilamsik ng tubig na lalong nagpabasa sa aking kakarampot na suot. Huminto ang mundo sa paligid ko. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malakas at mabilis na tibok ng aking puso at ang paghampas ng ulan sa bubong ng sasakyan. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking nakasuot ng formal na itim na Amerikana ang bumaba habang may hawak na malaking payong. "Senyorita Mila." Ang boses ni Rico ay malalim, kalmado, at puno ng paggalang na matagal ko nang hindi naririnig mula sa kahit kanino. Agad niyang ipinayong sa akin ang malapad na tela. Hinaharangan ng bagsik ng bagyo mula sa aking nanginginig na katawan. Nanatili akong nakatayo, hindi makakilos, habang ang tubig ay patuloy na tumutulo mula sa aking buhok patungo sa aking mga labi. Ang salitang senyorita ay tila isang banyagang tunog na pilit na binubuksan ng isang nakasarang pinto sa aking memorya. Tumingin ako kay Rico. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang panghuhusga.
sa aking kalunos-lunos na kalagayan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at tila may bahid ng lungkot para sa akin. Rico, bakit ngayon ka lang? Ang bulong ko, ang aking boses ay halos mawala dahil sa panginginig ng aking mga panga. Ang bawat salita ay isang pagsusumamo ng isang taong muntik ng lamunin ng kawalang pag-asa. Paumanhin po, senyorita, ngunit ang utos ng inyong ama ay malinaw. 3 taon ng pagsubok ng walang anumang tulong mula sa amin. At ngayong gabi, ang huling segundo ng pagtitiis na yon ay natapos na. Tugon niya habang dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay upang alalayan ako. Tapos na ang laro ng pagpapanggap, Senyorita Mila. Oras na para bumalik ka sa trono na sadyang para sa'yo. Dahan-dahan kong inilapat ang aking maruming kamay sa kanyang malinis na palad. Ang kaibahan ng aming kalagayan ay isang masakit na mantsa sa aking paningin. Ang aking mga kuko ay may mga itim na dumi mula sa pagkakayod. Ang aking balat ay may mga gasgas habang siya ay kumakatawan sa lahat ng karangyaan na tinalikuran ko para sa isang lalaking hindi ako pinahalagahan. Sa sandaling iyon, ang huling patak ng luha na lumabas sa aking mata ay hindi para sa kalungkutan, kundi para sa huling pagpapaalam sa babaeng si Mila Ilustre. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Ang malambot na leather ng upuan ay tila isang mainit na yakap na hindi ko inaasahan. Ang bawat sulok ng limusin ay mabango, malinis at tahimik. Isang malaking kabaligtaran sa magulong mundo na kalsada na aking kinalalagyan kanina lamang. Inabutan ako ni Rico ng isang malambot na puting tuwalya at isang baso ng mainit na tsa. Ngunit nanatili akong nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mansyong ilustre na unti-unting lumiliit sa malayo. Dadalhin na po ba kita sa pangunahing mansyon ng mga Del Fierro sa Forbes Park, senyorita? Tanong ni Rico habang sinisimulang paandarin ang sasakyan sa gitna ng baha. Umiling ako ng dahan-dahan. Ang aking mga mata ay naging matalas, nawala ang lahat ng bakas ng kahinaan. Hindi pa, Rico. Dalhin mo muna ako sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa akin. Nais kong linisin hindi lamang ang aking katawan, kundi pati ang bawat bakas ng pamilyang yon sa aking pagkatao. At Rico, simulan mo nang ihanda ang lahat ng mga dokumento tungkol sa mga utang ng mga ilustre sa ating mga bangko. Isang maikling katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Tanging ang tunog ng wiper na humahawi sa ulan ang maririnig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rico. Isang ngiting tila nagsasabing matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Gaya ng inyong nais, senyorita, ang lahat ay nakahanda na. Habang ang sasakyan ay bumibilis palayo, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Ang dating apoy ng pag-ibig na naging abo ay unti-unting nagiging isang bagong ningas, isang ningas ng katarungan. Ngunit sa gitna ng aking panibagong lakas, isang lihim pa rin ang nakabaon sa aking isipan, isang bagay na tanging ang aking ama at si Rico lamang ang nakakaalam. Bakit sa dami ng mga pagsubok na ibinigay sa akin, kailangan pang magtapos ang 3 taon sa mismong gabi na ninakawan ako ni Marco ng aking pinakamahalagang disenyo? Mayroon pa bang mas malalim na katotohanan sa likod ng pakikipagsabuatan ni Doña Consolacion sa bangkong pagmamay-ari pala ng aking pamilya? Sila ay lunod na sa utang, senyorita. Ang mansyong nilinis mo sa loob ng 3 taon ay nakasangla na sa ating bangko. At ang tanging nagpapanatili sa kanilang pangalan ay ang proyektong ninakaw ni Marco sa inyo. Ang mga salitang yon ni Rico ay tila isang malamig na buhos ng katotohanan habang nakaupo ako sa isang marangyang silyang gawa sa pelus. Sa harap ko ay isang lamesang mahogani na puno ng mga dokumentong may tatak ng bangko ng mga Del Fierro. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Wala na ang dumi ng floor wax. Wala na ang amoy ng matapang na sabon.
Ngunit naroon pa rin ang mga kalyo sa aking palad. Isang permanenteng paalala ng bawat oras na ginugol ko sa paglilingkod sa mga taong walang ibang ginawa, kundi maliitin ako. Ipinakita sa akin ni Rico ang isang tablet. Sa screen, nakita ko ang mukha ni Marco sa isang balita. Mukhang disente, mukhang matagumpay, at masayang nakikipagkamay sa mga opisyal ng gobyerno. Sa likod niya ay ang isang malaking digital display ng isang gusali. Ang disenyo ko, ang bawat kurba ng bintana, ang bawat anggulo ng bubong na pinagpuyatan ko habang tinitiis ang pananakit ng aking likod ay naroon. Nakapirma sa ibaba ang pangalang Marco Ilustre. Isang matinding pait ang gumapang sa aking lalamunan, tila isang lason na pilit kong nilulunok. Ang aking puso ay naging isang mabigat na bato sa loob ng aking dibdib. Bawat tibok ay nagpapaalala sa akin ng gabing pinalayas ako sa gitna ng ulan habang daladala nila ang aking talino bilang kanilang sariling pag-aari. Ang aking mga daliri ay automatikong naging kamao. Bumaon ang aking mga kuko sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Ngunit ang sakit na yun ay walang-wala kumpara sa pagtataksil na nakikita ko sa screen. Huwag nating kunin ang lahat sa kanila ngayon, Rico. Ang sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim na tila isang binunot na espada. Hayaan nating isipin nilang nanalo sila. Hayaan nating lumipad sila ng mataas. Dahil mas masarap panoorin ang pagbagsak ng isang taong naniwalang abot na niya ang langit. Isang master architect ang muling nabuhay sa loob ko. Ngunit hindi na para magtayo ng mga gusali, kundi para magdisenyo ng isang bitag na walang takas. Inutusan ko si Rico na ituloy ang pagpapautang sa mga ilustre sa pamamagitan ng isang dummy company. Gusto kong maramdaman nila ang tamis ng pera bago ko ito bawiin ng may kasamang interes ng luha at kahihiyan. Bago matapos ang araw, nagsuot ako ng isang simpleng hoodie at maskara upang pumunta sa palengke. Doon, sa isang maliit at madilim na sulok, ay ang pwesto ni Tia Belen, ang tanging babaeng nagbigay sa akin ng mainit na pandesal noong mga araw na halos himatayin ako sa gutom dahil itinago ni Doña Consolacion ang aking sweldo. Nakita ko siyang nagpapahid ng pawis habang nagtitinda ng kakanin. Lumapit ako at bumili ng lahat ng kanyang paninda. Nang mahawakan ko ang kanyang kamay na magaspang at mainit, naramdaman ko ang isang tunay na koneksyon ng pagkatao na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Maraming salamat, Iha. Napakalaking tulong nito para sa gamot ng aking apo, ang sabi ni Tia Belen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat kahit hindi niya alam kung sino ako. Sa sandaling iyon, kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang lumang lapis, isang kapirasong kahoy na pudpod na ang dulo. Ito ang lapis na ginamit ko upang iguhit ang unang sketch ng disenyong ninakaw ni Marco. Hinaplos ko ang kahoy nito, dinarama ang bawat ukit at gasgas. Ito ang aking sandata, ang aking saksi at ang aking huling ugnayan sa babaeng naging biktima ng kasakiman. Ang lapis na ito ang magsisimulang gumuhit ng katapusan ng mga ilustre. Pagbalik ko sa sasakyan, binuksan ni Rico ang radyo. Isang balita ang muling pumukaw sa aking atensyon. Isang malaking selebrasyon ang gaganapin sa susunod na buwan, ang Grand Gala of Architecture. At ang pangunahing sponsor ay walang iba kundi ang Del Fierro Holdings. Handa na ba ang lahat, Rico? Tanong ko habang nakatingin sa labas. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na tila mga diamanteng nagkalat sa dilim. Lahat ay ayon sa plano, senyorita. Ngunit may isang problema. Sagot ni Rico. Ang kanyang boses ay naging seryoso. May nakakita sa inyo sa palengke kanina. Isang tauhan ni Doña Consolacion ang nagmamasid sa pwesto ni Tia Belen. Naramdaman ko ang muling pagtaas ng tensyon sa aking batok. Ang laro ay nagsisimula na at ang mga anino ng nakaraan ay pilit na humahabol sa akin.
Ngunit ang mas malaking palaisipan ay ang balitang narinig ko sa radyo bago ito patayin ni Rico. Isang hindi kilalang tao ang nag-alok ng malaking halaga upang makuha ang mga orihinal na draft ng proyektong hawak ni Marco. Sino ang taong ito na tila alam ang lihim sa likod ng disenyong yon? At bakit tila may isa pang manlalaro sa entabladong ito na hindi ko inaasahan? Ang kasakiman ay parang isang madilim na bangin. Habang mas marami kang nakukuha, mas lalo kang nagiging bulag sa lalim ng iyong pagbagsak. Ito ang mga salitang paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan habang pinapanood ko ang mga digital na imahe sa screen ng aking monitor. Sa loob ng opisina ng mga ilustre, nakikita ko ang aking dating asawang si Marco. Mukha siyang pagod. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog at ang kanyang mga kamay ay panakanakang humahaplos sa kanyang buhok dahil sa tindi ng tensyon. Sa harap niya ay ang mga blueprint na ninakaw niya sa akin, mga linyang hindi niya maunawaan, mga sukat na hindi niya kayang ipaliwanag sa mga inhinyero. Bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Ngunit hindi siya ang Rico na tagapagsilbi ko. Siya ngayon ang kinatawan ng isang makapangyarihang kumpanya, ang Del Fierro Holdings. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na alpombra ay nagbibigay ng awtoridad. Isang presensya na tila ba ang bawat hininga niya ay may katumbas na milyon-milyong piso. Mr. Illustre, ang simula ni Rico, ang boses ay malamig at formal. Ang aming board of directors ay interesado sa inyong proyekto. Narito ang kontrata para sa 1 bilyong pisong pautang na magliligtas sa inyong kumpanya mula sa pagkalugi. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Marco. Tila ba nakakita siya ng isang anghels sa gitna ng impyerno. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok si Doña Consolacion. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang at lumilikha ng maliliit na refleksyon ng ilaw sa mga dingding. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Tila ba nakalimutan na niya na ang mansyong tinitirhan nila ay unti-unti nang kinakain ng mga utang sa bangko. Sinasabi ko na sa iyo, Marco, ang pamilyang ilustre ay hindi kailanman pababayaan ng tadhana. Ang sabi ni Consolacion, ang boses ay mataas at puno ng pagmamalaki. Tumingin siya kay Rico nang may halong pag-uuri. Sigurado ba kayong sapat ang halagang ito? Ang anak ko ay isang henyo at ang disenyong ito ay babago sa kasaysayan ng Pilipinas. Sapat na ito, madam. Tugon ni Rico habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Ngunit kailangan namin ang inyong mansyon at ang lahat ng inyong ari-arian bilang kolateral. Isang formalidad lamang ito para sa seguridad ng aming mga investors. Habang pinapanood ko sila, biglang nahulog ang isang baso ng tsa sa sahig dahil sa pagkakamali ng isang batang katulong na si Luming. Agad na nagbago ang anyo ni Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay naging parang isang halimaw at mabilis niyang sinampal ang bata ng napakalakas. Wala kang kwenta. Alam mo ba kung magkano ang basong yan? Napakabobo mo talaga. Para kang yung dating asawa ni Marco na walang ginawa kundi magkalat ng kamalasan dito. Ang sigaw niya, ang kanyang mga salita ay puno ng puot at pandidiri. Naramdaman ko ang muling pagkirot ng aking puso. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit na tila isang nagbabagang bakal sa aking dibdib. Iyon ang babaeng pinagsilbihan ko, ang babaeng itinuring kong ina, ngunit walang ibang ginawa kundi saktan ako at ang mga taong mas mababa sa kanya. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Luming ay tila mga patak ng asido na lalong nagpapatatag sa aking desisyon. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakikita ko si Doña Consolacion na mabilis na kinuha ang panulat. Hindi man lamang niya binasa ang maliliit na titik sa huling pahina ng kontrata, ang bahaging nagsasabing, sa oras na magkaroon ng kahit isang maliit na anomalya sa disenyo, ang lahat ng kanilang ari-arian ay automatikong mapupunta sa Del Fierro Holdings sa loob ng 24 na oras.
Ayan, tapos na, ang sabi ni Konsolasyon matapos pirmahan ang dokumento. Marco, pirmahan mo na rin. Ito na ang simula ng ating muling paghahari. Habang iginuguhit ni Marco ang kanyang pangalan, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Tila ba isang mabigat na kadena ang dahan-dahang tinatanggal sa aking leeg. Sila na mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan at ang tanging kailangan ko na lang gawin ay hintayin ang takdang panahon para itulak sila pababa. Pag-alis ni Rico sa mansyon, agad siyang tumawag sa akin. Tapos na ang unang yugto, Senyorita Mila. Kinagat nila ang pain ng walang pag-aalinlangan. Mabuti, Rico. Ang sagot ko habang nakatingin sa portrait ng aking ama sa dingding. Ngunit meron akong gustong ipagawa sa iyo. Suriin mong mabuti ang mga lumang file ng kumpanya ni Marco. Noong isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento, may nakita akong isang papel na nagbabanggit sa pangalan ng aking ama at ang aksidenteng pumatay sa kanya. Bakit may pirma ni Doña Konsolasyon ang dokumentong yon na mula sa ospital? Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng hangin sa loob ng aking silid. Isang panibagong misteryo ang unti-unting nabubuo. Isang mas malalim na sugat na baka mas masahol pa sa pagtataksil ni Marco. Samantala, sa opisina ni Marco, isang puting sobre ang naiwan sa ibabaw ng kanyang mesa. Nang buksan niya ito, isang pirasong papel lamang ang laman nito. Walang pirma, walang pangalan, tanging isang pangungusap lamang na nakasulat sa pulang tinta. Ang mga linyang ninakaw mo ay magsisilbi ring lubid na bibigti sa iyong career. Alam ko ang totoo. Marco Ilustre. Sino ang nagpadala ng sulat na yon? Ako ba? O may iba pang nakakaalam sa aming madilim na lihim? Ang amoy ng mamahaling tabako at ang matapang na amoy ng alak ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng opisina ni Marco. Ngunit hindi nito kayang itago ang tensyong namamayani sa pagitan nila ni Chloe. Nakatayo ang babae si Rico sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang postura ay puno ng pagmamalaki. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang nakatingin sa blueprint na nakalatag sa mesa. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa iyo, Marco? Binayaran ko ang parangal na yan. Binili ko ang pangalan mo para maging tanyag ka. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi mo maipaliwanag sa mga investors ang engineering logic ng sarili mong disenyo? Ang boses ni Chloe ay matalim. Bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Marco. Napayuko si Marco. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng whiskey. Ang lalaking dati ay tila hari. Sa loob ng kanilang tahanan ay mukhang isang bata na pinapagalitan ngayon. Chloe, intindihin mo naman. Ang disenyong ito ay napakakomplikado. May mga bahagi rito na nangangailangan ng masusing pag-aaral. Komplikado? O baka naman hindi mo talaga alam ang ginagawa mo? Muling uyam ni Chloe habang lumalapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga huling tibok ng orasan na nagbibilang ng oras ng kapahamakan. Huwag mong kalilimutan, Marco. Kung wala ang pera ko at ang impluwensya ng pamilya ko, ikaw ay nananatili lamang na isang arkitekto na walang pangalan. I saved you from that pathetic life with your servant wife. Sa pagbanggit sa pangalan ni Mila, tila may isang malamig na hangin na dumaan sa likuran ni Marco. Isang panandaliang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ni Mila na tahimik na nakaupo sa tabi niya, hinihimas ang kanyang balikat habang tinitimplahan siya ng kape sa madaling araw. Naalala niya ang lambot ng boses nito, ang paraan kung paano nito ipinapaliwanag ang bawat kurba ng disenyo ng may pagmamahal at dedikasyon. Noon, ang lahat ay tila napakadali. Ang lahat ay tila maayos dahil may isang taong sumasalo sa lahat ng kanyang pagkakamali nang walang hinihinging kapalit. Ngunit ang presensya ni Chloe ay malayo sa kapayapaang ibinibigay ni Mila.
Si Chloe ay isang naglalakad na paalala ng kanyang mga utang, ng kanyang mga kasinungalingan, at ng kanyang kawalan ng kakayahan. Ang pag-ibig na inaakala niyang makukuha niya sa piling ng isang mayamang babae ay naging isang gintong kulungan na unti-unting sumasakal sa kanya. Pumasok si Doña Consolacion sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ng ngiti. Habang tinitingnan ang dalawa, "Huwag na kayong mag-away mga anak. Chloe, pagpasensyahan mo na si Marco. Pagod lang siya sa dami ng inaasikaso para sa ating kasal. Ang mahalaga ay pirmahan na natin ang petsa para sa inyong pag-iisang dibdib. Iyon ang magpapatatag sa ating alyansa." "Alyansa o seguridad ng pera mo, tita?" Diretsong tanong ni Chloe na nagpatigil sa matanda. "Gusto ko ng resulta, hindi lang kasal. Kung hindi maipapaliwanag ni Marco ang disenyong ito sa Grand Gala, hindi lang karir niya ang hihinto, kundi pati ang lahat ng suportang ibinibigay ko sa pamilyang ito." Nang makaalis si Chloe, naiwan ang mag-ina sa loob ng silid. Ang katahimikan ay naging mabigat. Tila ba ang bawat hininga nila ay may dalang pagsisisi. Lumapit si Marco sa kanyang drawer at may kinuhang isang lumang litrato. Ito ay isang maliit at kupas na larawan nila ni Mila noong bago pa lamang silang kasal. Sa litratong yun, pagod si Mila mula sa pagtitinda sa palengke, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kislap habang nakasandal sa balikat ni Marco. Tinitigan yun ni Marco ng matagal. Naramdaman niya ang isang bahid ng guilt na tila isang maliit na kurot sa kanyang puso. Ngunit bago pa man ito lumalim, naalala niya ang kinang ng diamante ni Chloe at ang kapangyarihang hawak nito. Sa isang mabilis na galaw, pinunit niya ang litrato at itinapon ang mga piraso sa basurahan. Ito ang kanyang golden moment ng pagtalikod sa huling bahagi ng kanyang konsensya, ang pagpili sa ginto kaysa sa tunay na pagkatao. "Wala nang balikan, Marco," ang bulong ni Doña Consolacion habang hinahaplos ang likod ng anak. "Mila was just a stepping stone. Huwag mong hayaan ang emosyon mo na sirain ang lahat ng narating natin." Ngunit habang nag-uusap sila, isang katulong ang kumatok sa pinto. Ang mukha ay putla at nanginginig ang mga kamay. "Senyora!" "Sir Marco, may dumating po na sulat mula sa bangko. Isang foreclosure notice po para sa mansyon." Nanigas si Doña Consolacion. Ang baso ng whiskey sa kamay ni Marco ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa alpombra. Ang likido ay kumalat na tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. "Ano? Paanong nangyari iyon?" Ang sigaw ni Consolacion habang mabilis na kinuha ang sulat. "Kakapirma lang natin ng kontrata sa Del Fierro Holdings. Sabi nila ay ligtas na tayo." Hindi nila alam, sa labas ng mansyon, sa loob ng isang madilim na sasakyan, ay nakatingin ang isang pares ng mga mata na puno ng lamig. Si Mila, habang pinapanood ang kaguluhan sa loob ng bahay, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang salamin sa mata. "Ito pa lamang ang simula ng inyong pagkauhaw," ang bulong ni Mila sa hangin. "Dahil sa gabing ito, ang lahat ng inyong inaakalang inyo ay nagsisimula nang bumalik sa tunay na nagmamay-ari." Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Mila mula sa isang hindi kilalang numero. "Alam ko kung nasaan ang orihinal na testamento ng iyong ama, Mila. At alam ko rin kung sino ang tunay na nagbayad sa doktor para patayin siya. Magkita tayo sa lumang simbahan sa Tondo bukas ng gabi." Naramdaman ni Mila ang biglang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. May isa pang tao na nakakaalam sa madilim na sikreto ng mga ilustre. At ang taong ito ay tila nais siyang gamitin para sa sarili nitong layunin. Sino ang misteryosong nagpadala ng mensaheng ito? At handa ba si Mila na bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pagdurusa? Ang amoy ng estero at ang maalinsangang singaw ng semento sa tondo ay tila isang yakap na puno ng tinik. Pamilyar, masakit, at nagpapaalala sa akin ng bawat gabing natulog akong
Kumakalam ang sikmura. Ito ang bumungad sa akin habang dahan-dahan kong ibinababa ang salamin ng sasakyan. Ilang metro ang layo mula sa palengke kung saan ako dating naglalako ng kakanin. Nakasuot ako ng isang malapad na hoodie at face mask, sapat upang itago ang aking pagkakakilanlan mula sa mga matang mapanghusga. Ang paligid ay puno ng ingay ng mga taong nagmamadali, ang sigaw ng mga tindero, at ang amoy ng nabulok na gulay na humahalo sa usok ng mga sasakyan. Ito ang mundong kinalakihan ko, ang mundong pilit na ikinahiya ni Marco, ngunit ito rin ang mundong nagturo sa akin kung paano lumaban. Sa isang sulok, nakita ko si Tia Belen. Nakayuko siya, ang kanyang manipis na braso ay nanginginig, habang pilit na itinatayo ang kanyang munting lamesa. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng kumpanya ni Marco, si Gardo, ang dating driver ni Doña Consolacion na palaging naninipa sa aking mga gamit noon, ay nakatayo sa harap niya. May hawak itong mahabang yantok at isang dokumento na tila ba hawak nito ang kapangyarihan ng isang Diyos. Sinabi na sa iyo, Belen, ang lupang ito ay bahagi na ng itatayo na Ilustre Plaza. Wala na kayong karapatang manatili rito. Kung ayaw mong masira ang mga paninda mo, umalis ka na, bago pa kami bumalik kasama ang bulldozer. Ang sigaw ni Gardo ay umalingaw-ngaw sa buong kanto, sapat upang magpalingon sa mga tao, ngunit walang sino man ang naglakas loob na tumulong. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang muy kim ng katarungan ay muling tumusok sa aking puso. Ang proyektong ipinagmamalaki ni Marco, ang disenyong ninakaw niya sa akin, ay gagamitin pa pala upang wasakin ang buhay ng mga taong tulad ni Tia Belen. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang mapait na biro. Ang aking sining ay nagiging sandata ng pang-aapi sa kamay ng isang masamang tao. Bumaba ako ng sasakyan. Ang aking mga hakbang ay tahimik ngunit puno ng determinasyon. Hindi ako nagpakita ng mukha, ngunit tumayo ako sa pagitan ni Tia Belen at ni Gardo. Ang presensya ko ay tila nagdala ng isang kakaibang lamig sa gitna ng init ng hapon. Anong karapatan ninyong paalisin ang mga tao rito nang walang maayos na relokasyon? Ang tanong ko, ang boses ko ay mababa, ngunit may awtoridad na nagpapatigil sa kahit na sinong nakarinig. Tiningnan ako ni Gardo nang may halong pagtataka at inis. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Baka madamay ka pa sa kamalasan ng matandang ito. Utos ito ni Mr. Marco Ilustre mismo. Kung may reklamo ka, sa kanya ka magpunta. Mr. Ilustre? Anguyam ko, habang dahan-dahang inilalabas ang aking telepono. Sigurado ka bang nais mong ipagpatuloy ito habang naka-livestream ang lahat ng ginagawa ninyo sa social media? Ang Del Fiero Holdings, ang pangunahing investor ng proyektong ito, ay hindi papayag na ang kanilang pangalan ay madungisan ng ganitong uri ng karahasan. Nang marinig ang pangalan ng Del Fiero, biglang nagbago ang anyo ni Gardo. Ang kanyang pagiging maangas ay napalitan ng kaba. Alam ng lahat sa industriya na isang salita lamang mula sa mga Del Fiero ay maaaring gumuho ang buong kumpanya ng mga Ilustre. Bumaba ang kanyang yantok at dahan-dahan siyang umatras habang bumubulong ng mga mura. Nang makaalis ang mga tauhan, lumingon ako kay Tia Belen. Kinuha ko ang kanyang mga kamay na puno ng mga gatla ng kahirapan. Kumuha ako ng isang makapal na sobre mula sa aking bulsa at dahan-dahang inilagay sa loob ng kanyang apron. Para sa inyo po ito, Tia. Ipagpatuloy ninyo ang pagtitinda at huwag kayong matatakot. May mga taong nagbabantay sa inyo mula sa dilim. Ang bulong ko. Sino ka ba, Iha? Bakit ang bait mo sa akin? Ang tanong ni Tia Belen, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Isa lamang po akong anino ng nakaraan na natutong lumaban. Ang huli kong sabi bago ako mabilis na bumalik sa sasakyan.
Ngunit ang tunay na pakay ko sa gabing ito ay wala sa palengke. Habang lumalalim ang gabi, nagtungo ako sa lumang simbahan ng Tondo, ang Santo Niño Church. Ang loob ng simbahan ay madilim. Tanging ang ilang kandila lamang na itinatayo ng mga deboto ang nagbibigay ng liwanag. Ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay nagdala sa akin sa mga alaala ng aking ama, ang taong nagturo sa akin na ang bawat linya sa arkitektura ay dapat may kaluluwa. Sa dulo ng isang mahabang bangko, nakita ko ang isang figura. Isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket at may takip na sombrero. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang rosaryo. Ngunit nang maramdaman niya ang aking pagdating, dahan-dahan siyang lumingon. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang mukhang nakita ko ay ang mukha ng isang taong matagal nang idineklarang patay. Ang taong dating pinagkakatiwalaan ng aking ama bilang kanyang personal na driver at saksi sa lahat ng kanyang mga transaksyon. Mang Pedring, ang bulong ko, ang boses ko ay puno ng kawalang paniwala. Mila, salamat at dumating ka, ang sabi niya. Ang boses ay paos at puno ng takot. Ang aksidente ng tatay mo, hindi yun aksidente. May nakita ako sa ilalim ng sasakyan bago kami umalis sa mansyon ng mga ilustre noong gabing iyon. At ang taong nag-utos na putulin ang preno, hindi lang si Doña Consolacion ang kasabwat. May isa pang mas mataas na tao sa likod nito. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng simbahan ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang mga yabag ng mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay papalapit sa aming kinatatayuan. Sino ang sumunod sa akin sa simbahang ito? At handa ba akong malaman ang katotohanang maaaring mas masakit pa sa pagkamatay ng aking ama? Ang bawat yabag sa malamig na sahig ng simbahan ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa aming kinaroroonan. Mabilis kong hinila si Mang Pedring sa likod ng isang malaking kumpisalan. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay lalong nagpabigat sa aking paghinga habang pinapakiramdaman namin ang bawat kilos ng taong pumasok. Ang liwanag ng buwan na dumadaan sa mga stained glass na bintana ay lumilikha ng mga mahahabang anino na tila mga kamay na pilit kaming inaabot. Naririnig ko ang marahang pagaspas ng tela ng Amerikana ng taong yon at ang dahan-dahang pag-ikot ng kanyang ulo habang sinusuri ang bawat sulok ng madilim na simbahan. Ang aking puso ay naging isang tambol na nagngangalit sa loob ng aking dibdib. Bawat tibok ay tila sapat na upang marinig ng sinumang nagmamasid. Hinawakan ni Mang Pedring ang aking braso. Ang kanyang panginginig ay nagsilbing babala na hindi biro ang panganib na aming kinakaharap. Ito? Kunin mo ito, Mila. Ang bulong ni Mang Pedring, sabay abot ng isang maliit at kinalawang na susi na nakatali sa isang maduming pisi. Iyan ang susi sa isang lihim na vault sa lumang opisina ng iyong ama sa Intramuros. Doon niya itinago ang lahat ng orihinal na titulo at ang tunay na testamento. Huwag mong hahayaang makuha yan ng mga ilustre o ng taong nasa likod nila. Bago pa man ako makapagsalita, ang taong naglalakad ay huminto sa tapat mismo ng aming pinagtataguan. Ang anino nito ay bumalot sa amin. Isang madilim na anyo na tila ba isang halimaw na handang lumamon. Ngunit sa isang iglap, tumunog ang isang telepono mula sa malayo. Ang mahinang melodiya nito ay naging hudyat para tumalikod ang estranghero at mabilis na lumabas ng simbahan. Nakahinga ako ng malalim, ngunit ang kaba sa aking dibdib ay hindi pa rin nawawala. Paglingon ko kay Mang Pedring, wala na siya. Tanging ang lamig ng gabi at ang kinalawang na susi sa aking palad ang naiwan bilang saksi sa aming pagtatagpo. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga ilustre,
Ang hangin ay tila naging kuryente sa tindi ng tensyon. Nakatayo si Marco sa harap ng kanyang malaking salamin sa opisina. Ang salamin na dati ay nagpapakita ng isang guwapong arkitekto na puno ng tiwala sa sarili ay mayroon na ngayong malaking lamat sa gitna. Isang aksidenteng pagkabasag na tila sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagguho. Tinitigan ni Marco ang kanyang sarili sa basag na salamin. Ang kanyang mukha ay hati, tila ba nagpapakita ng dalawang pagkatao. Ang sikat na arkitektong hinahangaan ng lahat at ang magnanakaw na natatakot sa sarili niyang anino. Sinubukan niyang gumuhit ng isang linya sa kanyang papel, ngunit ang kanyang kamay ay naging parang dahon sa lakas ng panginginig. Ang disenyong ninakaw niya kay Mila ay nangangailangan ng karugtong, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang disyerto. Walang buhay, walang kaluluwa. Bakit hindi ko magawa? Bakit hindi ko makuha ang tamang anggulo? Ang sigaw ni Marco habang itinapon ang kanyang mamahaling panulat sa dingding. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa semento ay tila isang sampal sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Pumasok si Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng paranoia. Hawak niya ang foreclosure notice na tila ba ito ay isang mainit na uling na gustong bitawan. Marco, kailangan nating kumilos. Ang bangko ay hindi na tumatanggap ng ating mga tawag. At ang Del Fierro Holdings, bakit bigla silang nanahimik matapos nating pirmahan ang kontrata? Ang tanong ni Consolacion, ang boses niya ay naging isang matinis na bulong ng takot. Nararamdaman ko, Marco, may nanonood sa atin. May nakatira sa bawat sulok ng bahay na ito na hindi natin nakikita. Isang golden moment ang biglang naganap nang may nakita si Marco sa ilalim ng kanyang mesa. Isang tuyo at pinitpit na bulaklak na galing sa isang lumang aklat ni Mila, isang sampagita na matagal na niyang kinalimutan. Kinuha niya ito at sa isang sandali, nadama niya ang bango ng nakaraan, ang bango ng pag-ibig na kanyang itinapon sa basurahan. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa pagsisisi sa ginawa niya kay Mila, kundi dahil sa takot na baka ang lahat ng kanyang marangyang buhay ay maglaho na parang usok. Ngunit ang luha na yon ay agad ding natuyo nang marinig nila ang isang malakas na katok sa kanilang pangunahing pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang bisita. Ito ay ang mabigat at awtoritatibong paghampas ng kamay ng mga taong may dalang masamang balita. Mabilis na sumilip si Consolacion sa bintana at halos himatayin siya sa nakita. Ang bakuran ng mansyon ay puno ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng bangko, kasama ang ilang mga pulis at isang abogado na may hawak na megaphone. Pamilya ilustre, alinsunod sa batas at sa kontratang inyong nilagdaan sa Del Fierro Holdings, ang mansyong ito at ang lahat ng inyong ari-arian ay formal ng kinuha ng bangko. Mayroon lamang kayong 1 oras upang ilabas ang inyong mga personal na gamit. Ang boses mula sa megaphone ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision, tila isang kulog na nagpabagsak sa huling pader ng kanilang kayabangan. Sa kabilang dako ng kalsada, sa loob ng isang madilim na sasakyan, dahan-dahang ibinaba ni Mila ang kanyang maskara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig habang pinapanood ang pagguho ng kahariang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ang laro ay wala pa sa kalahati. Ngunit ang unang malaking bato ay nahulog na. Rico, ang tawag ni Mila sa kanyang telepono. Ihanda mo na ang susunod na hakbang. Gusto kong malaman ni Marco na ang bangkong nagpapaalis sa kanya ay pagmamay-ari ng babaeng tinawag niyang basura. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, napansin ni Mila ang isang itim na van na nakaparada hindi kalayuan sa kanyang sasakyan. Isang lalaki ang lumabas at sa kanyang suot na jacket, nakita ni Mila ang isang pamilyar na logo. Isang logo na pagmamay-ari ng isang kumpanyang hindi dapat naroon.
Bakit narito ang mga tauhan ng kumpanya ng aking ama na matagal nang nagsara? At sino ang nagbabayad sa kanila upang bantayan ang pagbagsak ng mga ilustre? Ang tunog ng bakal na trangka na dahan-dahang sumasara at ang mabigat na kadena na pumupulupot sa gate ng mansyon ay tila isang hatol na nagtapos sa 3 taon ng aking pagkaalipin. Ngunit para sa mga ilustre, ito ang simula ng kanilang impyerno. Mula sa madilim na sulok ng aking sasakyan, pinanood ko ang bawat detalye ng kanilang pagbagsak. Ang bawat kahon na itinatapon ng mga tauhan ng bangko sa labas ng bakod ay tila mga piraso ng kanilang pagkatao na wala ng halaga. Nakita ko si Doña Consolacion, ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay gulo-gulo na ngayon. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay may mga mantsa ng luha at dumi. Sumisigaw siya, ipinaglalaban ang isang kristal na vase na tila ba iyon ang huling piraso ng kanyang dangal, ngunit walang nakikinig. Ang bawat pagsusumamo niya ay tinatangay lamang ng malamig na hangin ng gabi. Si Marco naman ay nakaupo sa gilid ng kalsada, nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang lalaking dati ay tila isang Diyos sa loob ng kanyang opisina, ay mukhang isang gusgusing bata na nawalan ng laruan. Ang bawat paghikbi niya ay hindi naririnig dahil sa lakas ng ulan, ngunit ang panginginig ng kanyang mga balikat ay sapat na upang ipakita ang tindi ng kanyang pagkawasak. Sa bawat sandaling iyon, naalala ko ang sarili ko noong gabing itinapon nila ako. Ang tanging kaibahan, ako ay umalis ng may malinis na konsensya, habang sila ay naiiwan sa putikan ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Senyorita, oras na. Ang marahang paalala ni Rico habang tinitingnan ang orasan. Kailangan nating magtungo sa Intramuros bago pa tayo maunahan ng mga taong nasa loob ng itim na van. Tumango ako. Ngunit bago kami umalis, may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon. Ang isang tauhan ng bangko ay naglabas ng isang lumang basahan. Ang basahang ginamit ko sa loob ng 3 taon upang kuskusin ang bawat sulok ng mansyong yon. Itinapon niya ito sa basurahan sa tapat ni Marco. Ang golden moment na yon ay tila isang huling mensahe mula sa tadhana. Ang kabanata ng aking pagiging alila ay formal nang itinapon sa basurahan ng kasaysayan. Habang binabaybay namin ang daan patungong Intramuros, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang mabigat na kumot. Ang amoy ng lumang leather at ang mahinang huni ng makina ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Ngunit ang susi na mahigpit kong hawak sa aking palad ay nagpapaalala sa akin ng mas malaking laban. Rico, ang itim na van kanina. Nakilala mo ba ang logo? Tanong ko habang nakatingin sa labas, pinapanood ang mga lumang pader ng Intramuros na tila mga higanting nagbabantay sa dilim. Vanguard Security, senyorita. Iyan ang kumpanyang pagmamay-ari ng inyong ama na pinilit isara ni Doña Consolacion matapos ang aksidente. Akala ko ay wala na sila, ngunit tila may bumili sa kanila at ginagamit sila ngayon sa mas madilim na paraan. Tugon ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Huminto kami sa tapat ng isang lumang gusali na gawa sa adobe at kahoy. Ang bawat hakbang ko sa loob ng madilim na pasilyo ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng sapatos sa lumang semento, na tila ba bawat yabag ko ay bumubuhay sa mga kaluluwa ng nakaraan. Ang amoy ng alikabok, lumang papel, at dampong kahoy ay bumulaga sa akin pagbukas namin ng opisina ng aking ama. Ang lahat ay naroon pa rin. Ang kanyang lamesa, ang kanyang mga libro, at ang isang malaking portrait namin noong bata pa ako. Ginamit ko ang kinalawang na susi upang buksan ang vault na nakatago sa likod ng isang malaking cabinet. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang mekanismo ng bakal ay tila isang mahabang buntong hininga ng relief. Sa loob, nakita ko ang isang makapal na sobrang kulay dilaw. Nang buksan ko ito, ang aking mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi lamang ito testamento. May mga litrato rito
Mga litrato ni Doña Consolacion na nakikipag-usap sa isang lalaking pamilyar sa akin. Isang lalaking hindi ko inaasahang magiging bahagi ng pagpapatay sa aking ama. Rico, tignan mo ito. Ang bulong ko, ang aking boses ay nanginginig sa matinding galit. Ang lalaking ito, siya ang ama ni Chloe. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagkalabog mula sa labas ng opisina ang nagpatigil sa amin. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na mabilis na tumatakbo sa kahoy na sahig ay papalapit. Hindi sila pulis at hindi rin sila tauhan ng bangko. Mabilis na pinatay ni Rico ang ilaw at ang buong silid ay nabalot ng pusikit na kadiliman. Naririnig ko ang marahang paghinga ni Rico at ang dahan-dahang pagbunot niya ng isang bagay mula sa kanyang baywang. Ang bawat segundo ay tila isang taon habang hinihintay namin ang susunod na mangyayari. Bumukas ang pinto ng opisina nang walang anumang babala. Ang liwanag mula sa isang flashlight ay nagsimulang gumala sa loob ng silid, tila isang mata ng isang predator na naghahanap ng biktima. Mila Del Fiero, isang boses na malalim at puno ng kapangyarihan, ang umalingaw sa dilim. Ibigay mo sa amin ang sobre at maaari kang makaalis ng buhay. Huwag mong tularan ng iyong ama na naniwalang ang katotohanan ay sapat na para iligtas siya. Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay nagnanais na sumigaw, ngunit nanatili akong tahimik. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang pilit na sumisiksik sa aking isipan. Paanong nalaman ng mga taong ito ang tungkol sa sobre sa loob lamang ng ilang oras? Mayroon bang espiya sa loob ng aking sariling kampo? O sadyang mas malalim ang ugat ng kasamaang ito kaysa sa aking inaasahan? Ang bigat ng katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sugat na natamo ko nung ako ay alila pa. Dahil ang bawat pahina ng dokumentong ito ay mantsado ng dugo ng aking ama. Ang boses ng lalaki sa dilim ay tila isang hatol na nagpatigil sa takbo ng oras. Naramdaman ko ang mabilis na paghila sa akin ni Rico. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag habang dahan-dahan kaming umaatras patungo sa isang maliit na pinto sa likod ng malaking aparador. Ang tanging liwanag ay ang manipis na sinag mula sa flashlight ng mga estranghero na gumuguhit ng mga nakakatakot na hugis sa mga pader ng lumang opisina. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kahoy ang umalingaw-ngaw ng sipain ng mga lalaki ang aming kinaroroonan. Ang amoy ng pulbura at ang mahinang huni ng kanilang mga radyo ay nagpapahiwatig na hindi sila basta-bastang magnanakaw. Ngunit sa gitna ng panganib, ang aking isipan ay nakatuon lamang sa mukha ng ama ni Chloe sa larawan, si Don Eduardo Valderrama, ang taong itinuring ng aking ama na matalik na kaibigan ay siya palang arkitekto ng kanyang kamatayan. Tumakbo na kayo, senyorita, ang bulong ni Rico habang mabilis na binuksan ang isang nakatagong hagdanan pababa sa basement ng gusali. Hindi na ako nag-atubili. Ang bawat hakbang ko sa madilim at mabahong pasilyo ay tila isang karera laban sa tadhana. Naririnig ko ang mabibigat na yabag ng mga humahabol sa amin. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang paalala na ang katarungan ay may kaakibat na panganib. Nang makalabas kami sa isang tago at makitid na eskinita sa gilid ng Intramuros, ang ulan ay tila naging isang malamig na tabing na nagkubli sa aming pagtakas. Habang bumibilis ang takbo ng aming sasakyan palayo sa lugar na yon, tiningnan ko ang mga dokumento sa aking kandungan. Ang Muy Kim ng sakit ay lalong bumaon sa aking puso. Hindi lamang pala ang aking disenyo ang ninakaw ng mga ilustre. Ang buong buhay ko, ang bawat pagkakataon na makasama ang aking ama, ay pinagnakawan din nila sa pakikipagtulungan sa mga Valderrama. Samantala, sa isang maliit at maruming paupahan sa gilid ng riles ng tren sa Tondo, ang kapalaran ay nagsisimula ng maningil sa mga ilustre.
Nakaupo si Doña Consolacion sa isang silyang kahoy na may sira-sirang kutsyon. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa tulo ng tubig mula sa kisame na pumapatak sa isang lumang balde. Ang bawat plok ng tubig ay tila isang insulto sa kanyang dating marangyang buhay. Marco, hindi ko matitiis ito. Paanong ang isang babaeng tulad ni Mila ay nagawang gawin ito sa atin? Ang sigaw ni Consolacion, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng kapaitan. Dapat ay nabulok na siya sa kalsada. Ang kapal ng mukha niyang agawin ang mansyon natin gamit ang perang hindi naman kanya. Tiyak na may nakuha siyang mayamang matanda na nauto niya. Hindi sumasagot si Marco. Nakahiga siya sa isang manipis na banig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa maruming dingding. Ang bawat gasgas sa semento ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat linyang ninakaw niya kay Mila. Ang kanyang pagkatao ay tila isang gusali na tinanggalan ng pundasyon, mabuway, hungkag, at handang gumuho sa isang ihip ng hangin. Huwag kang mag-alala, anak. Muling sabi ni Consolacion habang hinihimas ang sariling mga alahas na tanging natira sa kanya. Tatawagan ko si Chloe. Hindi siya papayag na ang mapapangasawa niya ay magdusa ng ganito. Gagamitin natin ang impluwensya ni Don Eduardo para durugin ang Del Fierro Holdings na yan. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang biglang kumatok ang isang batang kapitbahay upang humingi ng tulong dahil nawalan sila ng kuryente. Sa halip na tumulong, itinulak ni Consolacion ang bata at sinigawan ng masasamang salita. Iyon ang huling bakas ng kanyang pagiging kontrabida. Ang pagiging malupit, kahit sa gitna ng sariling pagdurusa. Wala siyang natutunan. Ang kanyang puso ay nanatiling bato, tuyo at walang puwang para sa pagsisisi. Sa kabilang dako, sa loob ng isang ligtas na bahay, tiningnan ni Mila ang huling pahina ng testamento. Isang maliit na tala ang nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ama. Mila, anak ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang maghiganti para sa galit, kundi para sa hustisya. May isang huling regalo ako sa iyo na nakatago sa ilalim ng Red Diamond Ledger. Hanapin mo ang taong may markang X sa kumpanya. Siya ang magsisilbing susi sa iyong huling tagumpay. Naramdaman ko ang isang kakaibang kilig at kaba. Sino ang taong ito at ano ang kinalaman ng Red Diamond sa mga nano? Sa mga Valderrama, biglang tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko ito, ang mukha ni Chloe ang lumabas. Siya ay nasa loob ng isang marangyang kwarto, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Mila, tulungan mo ako. Ang bulong ni Chloe, habang naririnig sa background ang mabibigat na yabag ng kanyang ama na tila galit na galit. Nalaman ko ang ginawa ni Papa sa tatay mo at ngayon ayaw niya akong palabasin. Mila, papatayin niya rin ako. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig sa video at biglang naputol ang tawag. Hindi lahat ng boses na humihingi ng saklolo ay nararapat tulungan, ngunit paano kung ang boses na yon ang tanging susi upang mabuksan ang pintuan ng katarungan? Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na tumitibok sa aking isipan habang nakatitig ako sa itim na screen ng aking telepono. Ang mukha ni Chloe, na kanina lamang ay puno ng takot at luha, ay tila nakaukit na sa aking balintataw. Isang malaking kabalintunaan na ang babaeng naging instrumento ng aking pagkawasak ay siya ngayong nagmamakaawa sa akin para sa kanyang sariling buhay. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapaikot ng gulong. Ang reyna ng mga ilustre ay isa na ngayong bilanggo sa sarili niyang gintong hawla. Senyorita, delikado ang binabalak ninyo. Marahang babala ni Rico habang mahigpit ang kapit niya sa manibela. Mabilis na dumaraan ang liwanag ng mga poste sa kalsada sa kanyang mukha. Inilalantad ang bigat ng pag-aalala
sa kanyang mga mata. Si Don Eduardo ay hindi tulad ni Marco. Kapag naramdaman niyang nanganganib ang kanyang kapangyarihan, kaya niyang sirain kahit ang sarili niyang kadugo para manatili lamang sa tuktok. Alam ko, Rico. Ngunit si Chloe ang tanging saksi sa pag-uusap nila ni Doña Consolacion tungkol sa aking ama. Ang sagot ko, ang boses ko ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kung mamatay si Chloe, mamatay din ang huling pagkakataon nating makuha ang kumpirmasyon sa krimen na ginawa nila. Hindi ko siya ililigtas dahil sa awa, kundi dahil kailangan ko siya. Habang patungo kami sa mansyon ng mga Valderrama, ang isipan ko ay bumalik sa Red Diamond Ledger. Binuksan ko ang huling pahina at hinanap ang markang X. Sa ilalim ng maliliit na numero ng mga transaksyon, nakita ko ang isang pangalan na nakasulat sa napakaliit na titik. Attorney Vicente. Siya ang matagal ng abogado ng pamilya Valderrama. Ngunit ayon sa sulat ng aking ama, siya pala ang lihim na nagbabantay sa aming yaman. Samantala, sa isang madilim at mabahong iskinita sa Tondo, ang desperasyon ay tila isang lason na unti-unting sumisira sa natitirang bait ni Marco. Nakatayo siya sa tapat ng isang pampublikong telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na idinidiyal ang numero ni Don Eduardo. Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Hello, Don Eduardo? Ako po ito, si Marco. Ang pautal-utal na sabi ni Marco nang sa wakas ay may sumagot. Kami po ay nasa isang mahirap na kalagayan. Ang mansyon po namin ay kinuha ng Del Fiero. Baka maaari po ninyo kaming pahiramin ng, "Wag mo akong tawagan muli, Marco." Ang putol ni Don Eduardo. Ang boses ay malamig na tila yelo. Wala akong pakialam sa inyong mag-ina. Ang pamilya ninyo ay isang kahihiyan. At wag mong asahan na matutuloy pa ang kasal ninyo ni Chloe. Hindi ako nagpapakasal ng anak sa isang pulubi na walang ibang alam, kundi magnakaw ng disenyo at maging talunan sa huli. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang huling hininga ng pag-asa para kay Marco. Napasandal siya sa pader ng telepono, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa maputik na kalsada. Ang kanyang mamahaling sapatos ay wala na. Pinalitan ng isang lumang tsinelas na nakita niya sa basurahan. Ang bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang luha ay tila isang sumpa ng katotohanan na siya ay wala ng halaga. Pumasok si Marco sa kanilang maliit na kwarto kung saan nakaupo si Doña Consolacion na pilit na kinakain ang isang tuyong pandesal. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang makita ni Marco ang isang maliit na ipis na gumagapang sa plato ng kanyang ina. Dati, sisigaw ang kanyang ina at ipapapatay ang buong bahay sa pest control. Ngunit ngayon, tiningnan lamang ito ni Consolacion ng may patay na mga mata bago dahan-dahang itinulak ang plato palayo. Ang kawalan ng reaksyon ng kanyang ina ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang galit. Ito ang tanda na ang kanilang kaluluwa ay unti-unti nang namamatay sa hirap. Wala na, Nay. Tinakwil na tayo ni Eduardo. Ang bulong ni Marco. Hindi maaari. May alam ako laban sa kanya. Ang biglang sigaw ni Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa muling pagkabuhay ng pag-asa. May kopya ako ng dokumento ng ospital. Hindi niya tayo pwedeng iwanan sa kangkungan. Habang nag-aaway ang mag-ina sa dilim, nakarating na kami ni Rico sa dulo ng kalsada patungo sa mansyon ng mga Valderrama. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang bawat puno ay tila may nagtatagong mga mata. Nakita ko ang isang itim na van na nakaparada sa gilid ng gate. Ang Vanguard Security. Senyorita, tignan mo. Ang bulong ni Rico, sabay turo sa itaas na palapag ng mansyon. Isang figura ang nakita naming mabilis na tumalon mula sa bintana patungo sa bubong ng garahe. Ito ay si Chloe, suot ang isang itim na jacket at may hawak na isang maliit na bag. Ngunit bago pa man siya makababa,
Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas ang narinig, at ang liwanag mula sa loob ng kwarto ay tumama sa kanya. Isang lalaki ang lumitaw sa bintana, si Don Eduardo, na may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Chloe, bumalik ka rito!" Ang sigaw ni Eduardo. "Huwag mong subukan na traidurin ang sarili mong ama para sa isang basurang tulad ni Mila." Sa sandaling iyon, nawalan ng balanse si Chloe at dahan-dahang nadulas mula sa bubong. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ko na naisip ang panganib. Mabilis kong binuksan ang pinto ng sasakyan at tumakbo patungo sa kanya. "Milaida, huwag!" Ang sigaw ni Rico. Ngunit huli na ang lahat. Nang bumagsak si Chloe, hindi semento ang sumalubong sa kanya, kundi ang aking mga braso na pilit siyang sinalo. Pareho kaming natumba sa damuhan. Ang sakit ng impact ay gumapang sa aking balikat, ngunit nanatiling ligtas si Chloe. Tumingala ako, at doon, sa ilalim ng liwanag ng bintana, nakita ko ang mukha ni Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong kasamaan at dahan-dahan niyang itinutok ang kanyang baril sa aming kinaroroonan. 2 ibon sa isang bala, ang malamig na sabi ni Eduardo habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang daliri sa gatilyo. "Kalabitin mo ang gatilyo, Eduardo, at sisiguraduhin kong ang buong mundo ang makakapanood sa iyong paghantong sa bilangguan bago pa man lumamig ang aking bangkay." Ang boses ko ay hindi nanginig. Sa kabila ng dulo ng baril na nakaturo sa aking noo, nadama ko ang isang kakaibang kapayapaan, ang kapayapaan ng isang taong wala ng takot mawala dahil minsan na siyang namatay sa sakit at pagtataksil. Nakayakap pa rin sa akin si Chloe. Ang kanyang panginginig ay tila isang kumpas ng takot na dumarating sa bawat himaymay ng aking balat. Ang amoy ng damo at ang lamig ng hamog sa madaling araw ay naging saksi sa isang tagpong hindi kailanman naisip ng sinuman, ang biktima na nagpoprotekta sa kanyang kaaway. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa mga banta mo, Mila? Ang uyam ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay tila isang kiskis ng tuyong dahon sa semento. "Ang tatay mo ay namatay na naniniwalang ang prinsipyo ay sapat na. Tignan mo kung nasaan siya ngayon. Nasa ilalim ng lupa habang ako ay nagpapakasasa sa yaman na dapat ay sa inyo." Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang pagkilos, isang matinding liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ni Rico ang biglang bumulag sa kinaroroonan ni Eduardo. Ang tunog ng mabilis na pag-arangkada ng makina at ang pag-ikot ng mga gulong sa graba ay lumikha ng isang nakabibingging iingay na sapat upang mawalan ng pokus ang matanda. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malakas na paghila sa akin ni Rico. Isinasakay kami ni Chloe sa loob ng sasakyan habang ang mga tauhan ng Vanguard Security ay nagsisimulang pumalibot sa paligid. "Bilis, senyorita!" Ang sigaw ni Rico habang mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga Balderrama. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap. Nakasandal si Chloe sa pintuan. Ang kanyang mukha ay putla at ang kanyang mga mata ay tulala. Ang babaeng dati ay puno ng kayabangan at tila laging nakatapak sa ulap ay isa na ngayong basang sisiw na winasak ng sarili niyang ama. Kinuha ko ang isang bote ng tubig at iniabot sa kanya. Ang golden moment na ito ay nagpaalala sa akin ng libo-libong beses na pinagsilbihan ko siya at si Marco. Ngunit ngayon, ginagawa ko ito hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa isang mas malalim na layunin. "Bakit mo ako iniligtas, Mila?" Ang basag na bulong ni Chloe matapos ang mahabang sandali. "Ninakaw ko ang asawa mo. Sinira ko ang buhay mo. Dapat ay hinayaan mo na lang akong mamatay doon. Hindi kita iniligtas para sa'yo, Chloe." Ang sagot ko habang nakatingin sa malayo. "Iniligtas kita dahil ikaw ang magsisilbing buhay na ebidensya ng lahat ng kasamaang ginawa ng ama mo at ng mga ilustre.
Ang pagkamatay mo ay magiging isang madaling takas para sa kanila. Gusto kong makita mo ang kanilang pagbagsak at gusto kong ikaw ang maging huling pako sa kanilang kabaong. Samantala, sa isang madilim na sulok ng tondo, ang gutom ay nagsisimula nang gumapang sa bawat buto ni Marco. Nakaupo siya sa harap ng isang maliit na kandila, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanilang silid. Sa harap niya ay ang mga tirang pagkain na hiningi ni Doña Consolacion sa isang kalapit na karinderya. Isang eksenang dati ay hinding-hindi nila gagawin. Kain na, Marco. Huwag kang maarte, ang sabi ni Consolacion. Ang boses niya ay puno ng gaslighting at pilit na pag-aalo. Isipin mo na lang na ito ay isang sakripisyo para sa ating pagbangon. Kapag nakuha natin ang pera kay Eduardo, kakain tayo sa pinakamahal na restaurant sa Makati. Nay, wala na tayong babalikan. Ang hikbi ni Marco, ang kanyang mga kamay, ay nanginginig habang hinahawakan ng isang pirasong tuyo. Si Mila, siya ang may-ari ng lahat. Bakit hindi ko nakita yon? Bakit natin siya itinapon? Tumigil ka! Ang sigaw ni Consolacion, sabay hampas sa lamesa na lumikha ng isang matunog na pagbagsak ng kutsara sa sahig. Kasalanan niya ito. Kung hindi siya naglihim, hindi natin siya itataboy. Siya ang traidor. Marco, huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Mila ang sumira sa pamilyang ito dahil sa kanyang paghihiganti. Ang bawat salita ni Consolacion ay tila isang lason na pilit niyang ipinapakain sa anak upang hindi ito makaramdam ng pananagutan. Ito ang kanyang huling sandata, ang baluktuti ng katotohanan hanggang sa maging sila ang biktima sa sarili nilang mga mata. Sa loob ng ligtas na bahay ni Mila, dahan-dahang binuksan ni Chloe ang kanyang maliit na bag. Inilabas niya ang isang memory card na may markang red diamond. Ito ang hinahanap ninyo, ang sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Narito ang lahat ng record ng mga transaksyon ni Papa at Doña Consolacion. Hindi lang aksidente ang nangyari sa tatay mo, Mila. Plano nilang gamitin ang kumpanya ninyo para sa money laundering. At nang tumanggi ang tatay mo, kinailangan nilang alisin siya sa landas. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking hininga. Ang misteryo ng red diamond ay hindi lamang pala tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang malawak na sindikato ng korupsyon na kinasasangkutan ng mga pinakamataas na tao sa lipunan. Rico, ihanda mo ang lahat, ang sabi ko. Ang aking mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sa gabi ng Grand Gala, hindi lang natin wawasakin ang karir ni Marco. Ipapabagsak natin ang buong imperyo ng mga Valderrama at ilustre sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man matapos ang aming pag-uusap, narinig namin ang isang mahinang kaluskos sa labas ng bintana. Ang mga anino ng Vanguard Security ay muling gumalaw. May isang tao na nakatayo sa ilalim ng puno, nakatitig ng diretso sa aming kinaroroonan. Isang lalaking nakasuot ng formal na vest, ang mismong asul na vest na binili ko para kay Marco, na ngayon ay suot ng isang taong hindi ko inaasahan. Paanong napunta ang damit na yon sa taong ito? At bakit tila ang bawat hakbang ko ay alam na niya bago ko pa man ito gawin? Huwag kang lumapit, Mila. Ang suot ko ay paalala lamang ng basurang itinapon mo, ngunit ang dumi nito ay hindi kailanman mabubura sa iyong alaala. Ang boses na yon ay hindi kay Marco, ngunit ang bawat titik nito ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpabilis sa aking hininga. Sa ilalim ng malabong liwanag ng poste, sa labas ng aking ligtas na bahay, ang lalaking nakatayo ay dahan-dahang humakbang pasulong. Ang asul na vest, ang vest na binili ko nang may kasamang luha at gutom, ay lumana. May mga mantsa ng floor wax mula sa gabing itinapon ako, ngunit tila ba may buhay itong sumasakal sa aking paningin. Naramdaman ko ang biglang paninikip ng aking dibdib. Isang pamilyar na bigat
na tila ba ang lahat ng hangin sa mundo ay biglang naglaho. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa pasamano ng bintana at ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang masakit na paghampas sa aking mga tadyang. Ang vest na yon ang simbolo ng aking pagkaalipin, ng aking maling pag-ibig, at ang makita itong muli sa harap ko ay tila pagpilit sa akin na balikan ang bawat segundo ng aking pagdurusa. Dahan-dahang tinanggal ng lalaki ang kanyang sombrero. Hindi siya si Marco. Siya ay isang lalaking may edad na, may mga matang puno ng karunungan at pait. Si Attorney Vicente. Siya ang ex sa ledger ng aking ama. Pinulot ko ito sa basurahan sa tapat ng mansyon ng mga ilustre noong gabing pinalayas Camila. Ang sabi ni Attorney Vicente habang hinahaplos ang tela ng vest. Isang mahalagang paalala ito na ang pinakamagandang disenyo ay hindi gawa sa bato at semento, kundi sa tibay ng isang pusong dumaan sa apoy. Bakit? Bakit mo suot iyan? Ang tanong ko. Ang boses ko ay halos isang bulong na lamang dahil sa tindi ng emosyon. Dahil ang vest na ito, ang huling testamento ng iyong sakripisyo, Mila. At ngayong gabi, narito ako para ibigay sa iyo ang huling piraso ng puzzle na hindi nakuha ni Don Eduardo. Tugon niya habang inilalabas ang isang maliit at lumang susi mula sa bulsa ng vest. Ang red diamond ay hindi lamang listahan ng pera. Ito ay isang digital key sa lahat ng tagong kayamanan ng iyong ama na ipinangalan sa iyo sa isang bangko sa Switzerland. Isang kayamanan na sapat upang bilhin ang buong Manila kung nais mo. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng katarungan at matinding pagod. Ang lahat ng karangyaan na ito ay nasa kamay ko na, ngunit ang kapalit nito ay ang buhay ng aking ama at ang 3 taon ng aking pagkatao na niluray-luray ng mga ilustre. Samantala, sa loob ng isang madilim at mabahong barong-barong sa tondo, ang kapalaran ay patuloy na naniningil ng may kasamang interes. Nakahiga si Marco sa isang manipis na karton. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa lagnat. Ang amoy ng basura at ang ingay ng mga pusali sa labas ay tila isang koro ng kanyang sariling kahihiyan. Nay, ang sakit ng katawan ko. Ang mahinang daing ni Marco. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makita si Mila. Tumahimik ka, Marco. Wala na si Mila. Isipin mo si Chloe. Siya ang pag-asa natin. Ang singhal ni Doña Consolacion habang pilit na pinapatay ang isang lamok sa kanyang braso. Ngunit ang kanyang mukha ay naging putla nang makita ang isang puting sobre na isiningit sa ilalim ng kanilang sira-sirang pinto. Mabilis itong kinuha ni Consolacion at binuksan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Isang imbitasyon para sa Grand Gala of Architecture ang laman nito, at ang nakasulat na pangalan ay Mr. and Mrs. Marco Ilustre. Ayan na, Marco, sinasabi ko na sa'yo, hindi tayo kinalimutan ng mundo. Ang sigaw ni Consolacion, ang boses niya ay puno ng baliw na katuwaan. Inimbitahan tayo sa gala. Tiyak na si Don Eduardo ang gumawa nito para bawiin tayo. Magiging reyna uli ako, Marco. Magbibihis tayo ng marangal at ipapakita natin sa lahat na hindi tayo kayang pabagsakin. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang tignan ni Marco ang imbitasyon. Sa gilid ng papel, may isang maliit na marka ng daliri. Isang mantsa ng floor wax na tila hindi sinasadyang naiwan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Hindi si Don Eduardo ang nagpadala nito. Alam niya ang markang iyon. Iyon ang markang palaging naiiwan ni Mila sa bawat sulat na ibinibigay niya sa kanya noon. Senyorita, delikado ang binabalak ninyo. Marahang babala ni Rico habang mahigpit ang kapit niya sa manibela. Mabilis na dumaraan ang liwanag ng mga poste sa kalsada sa kanyang mukha. Inilalantad ang bigat ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Si Don Eduardo ay hindi tulad ni Marco.
Kapag naramdaman niyang nanganganib ang kanyang kapangyarihan, kaya niyang sirain kahit ang sarili niyang kadugo para manatili lamang sa tuktok. Rico, Attorney Vicente, Chloe, ihanda ang lahat. Ang sabi ko, ang aking mga mata ay naging matalas na tila diamante. Sa gabi ng gala, isuot ninyo ang inyong pinakamagandang damit. Dahil sa gabing iyon, hindi lang katarungan ang ating makukuha. Ipapakita natin sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Habang naghahanda kami, isang tanong ang nananatili sa aking puso. Tila isang echoing question na ayaw akong tantanan. Kapag nakita ko na silang nakaluhod sa aking harapan, kapag nakuha ko na ang lahat ng yaman at dangal na ninakaw nila, sapat ba yon upang gamutin ang mga sugat sa aking palad na kailanman ay hindi na mabubura? Ang huling gabi ng aking paghihintay ay hindi puno ng kaba, kundi ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay huminto upang saksihan ang muling pagkabuhay ng isang patay. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng suite ng Manila Hotel. Ang suot kong gown ay gawa sa purong sutla na kasing itim ng gabi. Pinalamutian ng mga diamanteng tila mga bituin na bumagsak mula sa langit. Sa aking leeg ay nakasabit ang red diamond necklace, ang huling pamana ng aking ama na ngayon ay muling nagliliwanag sa ibabaw ng aking balat. Wala na ang bakas ng asidong panlinis sa aking mga kamay. Ang bawat daliri ko ay maayos na. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nararamdaman ko pa rin ang hapdi ng bawat pagkuskus ko sa sahig ng mga ilustre. Tumingin ako sa aking refleksyon. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang Mila na yumuyuko sa bawat sigaw ni Doña Consolacion. Ang mga mata ko ay tila dalawang lawa ng yelo, malamig, malalim, at handang lunurin ang sinumang magtatangkang humadlang. Senyorita, narito na ang mga sasakyan, ang malumanay na ulat ni Rico. Nakasuot siya ng formal na tuxedo at sa kanyang tabi ay si Chloe na bagaman maputla ay bakas ang determinasyon sa kanyang mukha. Ang pamilya ilustre ay nakarating na rin sa venue. Gaya ng inasahan, ginamit nila ang kanilang huling pera upang magmukhang marangal sa harap ng lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo silang magsaya sa kanilang huling sandali ng ilusyon, o Rico. Dahil ang gabing ito ay hindi para sa kanilang parangal. Ito ang gabi ng kanilang paglilitis. Samantala, sa isang madilim na sulok sa labas ng Grand Ballroom, isang lumang taxi ang huminto. Bumaba si Doña Consolacion. Pilit na itinataas ang kanyang ulo habang hawak ang isang kupas na Chanel bag. Ang kanyang gown ay luma na at may amoy ng amag mula sa pagkakatago sa loob ng mahabang panahon, ngunit pilit niya itong dinadala ng may kayabangan. Sa kanyang tabi ay si Marco, na mukhang may sakit at nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang suit ay maluwag na sa kanya dahil sa biglang pagbaba ng kanyang timbang. Marco, ayusin mo ang tayo mo. Ang pabulong na sigaw ni Consolacion habang pinapaypayan ang sarili. Ito na ang pagkakataon nating makuha muli ang respeto ng lahat. Ngumiti ka. Isipin mo na ikaw pa rin ang pinakamagaling na arkitekto sa bansa. Kapag nakita tayo ni Don Eduardo, siguradong kakausapin niya tayo. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang mapansin ni Marco ang isang malaking puddle ng tubig sa semento bago sila pumasok sa red carpet. Tumingin siya sa tubig at nakita ang kanyang refleksyon. Isang lalaking mukhang kaluluwang ligaw, nakasuot ng damit na hindi na sa kanya, at may mga matang puno ng takot. Sa isang sandali, parang nakita niya si Mila sa tabi niya sa tubig, nakangiti ng tapat, bago ito biglang maging isang imahe ng isang reynang may hawak na espada. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib dahil sa tindi ng kaba. Nay, ayoko na rito, ang bulong ni Marco. Parang may mali. Parang lahat ng tao ay nakatingin sa atin at pinagtatawanan tayo.
Huwag kang hangal. Nagagandahan lang sila sa atin. Ang sagot ni Konsolasyon, kahit na ang totoo ay nararamdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga dating kaibigan ngayon ay umiiwas sa kanila. Pumasok sila sa ballroom. Ang liwanag ng mga chandelier ay tila mga mata ng libu-libong saksi. Nakita nila si Don Eduardo sa malayo, ngunit bago pa sila makalapit, tumunog ang isang malakas na trumpeta. Hudyat ng pagsisimula ng programa. Ang host ay tumayo sa entablado. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ladies and gentlemen, ngayong gabi ay hindi lamang natin ipinagdiriwang ang kagandahan ng arkitektura. Ngayong gabi, ipakikilala rin natin ang bagong may-ari at chairman ng Del Fierro Holdings, ang kumpanyang nagligtas sa ating industriya mula sa krisis. Ang taong nasa likod ng tagumpay ng Ilustre Plaza, ang tunay na arkitekto ng ating kinabukasan. Nanigas si Marco. Ang kanyang pangalan ang inaasahan niyang marinig, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nagsasabing hindi iyon ang mangyayari. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw at isang spotlight ang tumutok sa tuktok ng grand staircase. Doon, sa gitna ng liwanag, ay lumitaw ang isang figura. Ang tunog ng pagtama ng aking takong sa marmol na hagdanan ay tila isang mabagal at ritmikong paghampas ng martilyo ng hustisya. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng bulungan ng karamihan. Nakita ko ang mukha ni Marco mula sa malayo. Ang kanyang panga ay nalaglag. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa alpombra. Ang likido ay kumalat na tila isang mantsa ng kahihiyan. Si Doña Consolacion naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Mila, ang paos na bulong ni Marco, na narinig lamang ng mga taong malapit sa kanya. Tumayo ako sa harap ng mikropono. Ang aking paningin ay dumapo ng diretso sa kanila. Ang muhikim ng aking paghihiganti ay handa ng itusok ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ko, ang boses ko ay kasing linaw ng kristal at kasing lamig ng kamatayan. Ako si Mila Del Fierro at narito ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa akin, ang aking pangalan, ang aking sining, at ang dangal na inakala ninyong maaari ninyong itapon sa basurahan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng ballroom ay muling bumukas. Ang mga pulis, kasama si Attorney Vicente at Chloe, ay pumasok ng may dalang mga warrant of arrest. Ang lahat ng kamera ay bumaling sa pamilya Ilustre at kay Don Eduardo. Marco Ilustre, Doña Consolacion, at Don Eduardo Valderrama. Ang malakas na anunsyo ni Attorney Vicente. Kayo ay inaresto sa kasong plunder, money laundering, at ang muling pagbubukas ng kaso ng pagpatay kay Don Roberto Del Fierro. Isang nakabibinging sigawan at kaguluhan ang namayani sa ballroom. Ngunit sa gitna ng gulo, ang aking mga mata ay nanatiling nakako sa mga mata ni Marco. Ang lalaking dati ay tila higante sa aking paningin ay isa na ngayong maliit at kaawa-awang nilalang na pilit na kinakaladkad ng mga otoridad. Ano ang pakiramdam, Marco? Ano ang pakiramdam na mawalan ng lahat sa harap ng mga taong pilit mong nilihiman ng katotohanan? Ang bawat kislap ng mga kamera at ang bulungan ng mga tao sa loob ng ballroom ay tila naging isang malabong ingay sa aking pandinig habang pinapanood ko ang malamig na bakal na naglalapat sa mga pulso ni Marco at Doña Consolacion. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili akong nakatayo sa entablado, tila isang rebulto ng katarungan na hindi natitinag ng anumang bagyo. Ang bawat hakbang ng mga pulis, habang kinakaladkad ang pamilya Ilustre, ay lumilikha ng isang ritmikong tunog sa aking isipan. Isang tunog na naghuhugas sa bawat alaala ng aking paghihirap. Ang amoy ng mamahaling pabango sa ballroom ay biglang napalitan ng amoy ng takot at kahihiyan. Isang singaw
na nagmumula sa mga taong akala ay hindi kailanman matatablan ng batas. Mila! Anak, makinig ka! Ang sigaw ni Doña Consolacion habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga otoridad. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ang kanyang makeup ay humahalo na sa kanyang mga luha ng desperation. Hindi mo ito kayang gawin sa amin. Kami ang nag-ahon sa iyo mula sa putikan. Isipin mo ang lahat ng kabutihang ginawa namin para sa iyo. Utang mo sa amin ang lahat ng ito. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahan akong bumaba mula sa entablado at huminto sa harap niya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pandidiri sa akin. Hinawakan ko ang aking sariling mga palad. Ang mga palad na dumaan sa libu-libong oras ng pagkayod at ipinakita ko ito sa kanya. Ang utang ko sa inyo, madam, ay matagal ko nang nabayaran ng bawat patak ng aking pawis at bawat luhang ibinuhos ko sa sahig ng inyong mansyon. Ang sabi ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit may talim na tila isang binunot na espada. Ang kabutihang sinasabi ninyo ay isang laso na binalot sa asukal. Pinatira ninyo ako hindi dahil sa habag, kundi dahil kailangan ninyo ng isang aliping hindi magrereklamo habang ninanakawan ninyo ng talino at pagkatao. Tumingin ako kay Marco. Ang lalaking dati ay tila higante sa aking paningin ay isa na ngayong maliit na anino. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin ng diretso. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pagsusumamo na ayaw lumabas sa kanyang mga labi. Mila, patawarin mo ako. Ang paos na bulong ni Marco. Nabulag ako. Akala ko, hindi ka nabulag, Marco. Pinili mong pumikit dahil mas masarap ang pakiramdam ng tagumpay na galing sa nakaw kaysa sa paghihirap na galing sa katotohanan. Ang putol ko sa kanya. Ang disenyong ninakaw mo ay hindi kailanman magkakaroon ng kaluluwa dahil ang kaluluwa nito ay nanatili sa akin. Habang inilalabas sila ng ballroom, ang mga taong dati ay nakikipagpaligsahan sa pagbati sa kanila ay mabilis na tumatalikod at nagbubulungan. Ang hiya o ang matinding kahihiyan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa pamilya ilustre. Ang kanilang pagbagsak ay naging isang pampublikong tontonin, isang babala, sa lahat na ang bawat maling gawa ay may kaakibat na paniningil sa takdang panahon. Pag-alis ng mga otoridad, lumapit sa akin si Attorney Vicente at si Chloe. Ang mukha ni Chloe ay may bahid ng lungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakalaya na rin sa isang mahabang pagkakabilanggo. Salamat, Mila, ang sabi ni Chloe. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas na aminin ang totoo. Handa akong tanggapin ang anumang parusa bilang saksi sa lahat ng krimen ni Papa. Tumango ako sa kanya, isang tahimik na pagkilala sa kanyang bagong nahanap na katapangan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, isang kawalan. Ang paghihiganti ay matamis sa simula, ngunit sa dulo, iniiwan nito ang isang puwang sa puso na kailangang punan ng isang bagay na mas malalim kaysa sa galit. Lumapit sa akin si Rico. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Senyorita, tapos na ang laban. Ang lahat ng dokumento ay naisumite na at ang kumpanya ni Don Roberto ay muling babalik sa inyong pangalan bukas ng umaga. Tumingin ako sa malayo, sa labas ng malalaking bintana ng ballroom kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang ulan ay tumigil na at ang buwan ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga ulap. Rico, dalhin mo ako sa huling lugar na gusto kong puntahan bago natin isara ang kabanatang ito. Ang sabi ko. Saan po, senyorita? Tanong ni Rico. Sa lumang bahay namin sa Tondo, ang sagot ko. Doon ko gustong sunugin ang huling bakas ng aking pait. Habang naglalakad kami palabas ng hotel, isang itim na sasakyan ang huminto sa aming tapat. Hindi ito ang sasakyan ng mga Del Fiero. Isang lalaki ang bumaba.
At nang makita ko ang kanyang muka, naramdaman ko ang muling pagbilis ng aking tibok ng puso. Sino ang lalaking ito na may dalang isang lumang sketchpad? Ang sketchpad na ginamit ng aking ama noong siya ay nagsisimula pa lamang bilang arkitekto. At ano ang kinalaman niya sa huling lihim na hindi pa nasasagot ng Red Diamond Ledger? Ang bawat guhit sa lumang sketchpad na ito ay tila mga bakas ng daliri ng aking ama na pilit na humahaplos sa aking alaala. Isang tahimik na awit ng nakaraang pilit na ibinaon ng mga taong sakim. Napatigil ako sa tapat ng itim na sasakyan habang nakatitig sa lalaking dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang muka ay may mga linyang likha ng panahon at pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Mga matang nakita ko na sa mga lumang larawan sa opisina ng aking ama. Ang amoy ng lumang papel at alikabok na nagmumula sa hawak niyang sketchpad ay humalo sa malamig na hangin ng madaling araw na tila ba isang tulay na nagdurugtong sa aking kasalukuyan at sa aking nakaraan. Tiyong Gabriel, ang paos kong bulong. Ang boses ko ay halos liparin ng hangin. Siya ang matalik na kaibigan at silent partner ng aking ama na biglang naglaho matapos ang aksidente. Akala ng lahat ay isa rin siya sa mga biktima o baka isa sa mga naging traidor. Mila, anak, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi habang iniabot niya sa akin ang sketchpad. Itinago ko ito hindi para sa akin, kundi para protektahan ang huling pangarap ng iyong ama. Ang Red Diamond Ledger ay kalahati lamang ng katotohanan. Narito sa mga pahinang ito ang disenyo ng isang bahay na hindi kailanman naitayo. Ang bahay na inilaan niya para sa iyo, ang kanyang Milas Sanctuary. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina. Ang bawat linya, ang bawat kurbada ng lapis ay punong-puno ng pagmamahal. Ito ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang tahanan na binuo sa isipan ng aking ama para sa aking kaligtasan at kaligayahan. Naramdaman ko ang muling pagbalo ng luha sa aking mga mata, ngunit hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng pagtanggap. Ang katarungang nakuha ko sa ballroom ay para sa aking dangal, ngunit ang sketchpad na ito ang nagbigay sa akin ng katarungan para sa aking puso. Samantala, sa likod ng rehas ng isang malamig at madilim na selda sa presinto, ang katotohanan ay tila isang mantsa na hindi na kayang burahin ni Marco. Nakaupo siya sa isang sulok, nakasuot ng orange na uniforme, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal na rehas. Ang amoy ng disinfectants at pawis sa loob ng kulungan ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya. Nay, bakit hindi mo ako pinigilan? Ang mahinang daing ni Marco habang nakatingin sa kanyang inang si Doña Consolacion na nasa kabilang selda. Si Consolacion ay tila nawala na sa kanyang sariling kaisipan. Pilit niyang inaayos ang kanyang gulugulong buhok gamit ang kanyang mga daliri habang bumubulong ng mga pangalan ng mga taong wala na sa kanyang buhay. Darating ang mga bisita. Marco, kailangan nating maglinis. Nasaan si Mila? Tawagin mo si Mila. Sabihin mo ayusin niya ang mga bulaklak sa lamesa. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang makita ni Marco ang isang maliit na anino sa pader ng kanyang selda, isang anino ng isang babaeng nakayuko at nagpupunas ng sahig. Isang masakit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Hindi lang yaman ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya sa kabila ng kanyang mga kahinaan. Ang lahat ng karangyaan ni Chloe at ang kapangyarihan ni Eduardo ay mga ilusyon lamang. Habang ang pag-ibig ni Mila ay ang tanging bagay na tunay, ngunit kanya ring sinayang. Bumalik ako sa tondo, sa mismong eskinita kung saan ako dating naglalako. Kasama ko si Rico. Tahimik siyang naglalakad sa tabi ko habang pinagmamasdan ang mga bata
na naglalaro sa gitna ng dumi at ingay. Huminto ako sa tapat ng pwesto ni Tia Belen. Nang makita niya ako, hindi na ako nakatago sa likod ng maskara. Mila, ikaw ba talaga yan? Ang tanong ni Tia Belen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakatingin sa aking marangyang suot. Opo, Tia, ako po ito. Ang sagot ko sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Tapos na po ang lahat. Hindi na kayo kailanman matatakot na mapaalis rito. Ang lupang ito ay binili ko na para sa inyong lahat. Isang malakas na sigawan ng katuwaan ang umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Ngunit sa gitna ng saya, may isang batang lalaki na nakaupo sa tabi ng kalsada, may hawak na kapirasong uling at iginuguhit ang mukha ng kanyang ina sa isang pirasong karton. Lumapit ako sa kanya at inabot ko ang huling lapis na hawak ko. Ang lapis na ginamit ko sa aking paghihiganti. Gamitin mo ito, bata. Huwag mong iguhit ang pait. Iguhit mo ang iyong mga pangarap. Ang bulong ko sa kanya. Ang pagpasa ko ng lapis na yon ay tila pagpasa rin ng aking pasanin. Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, tumingin ako sa kalangitan. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang kulay rosas at kahel na liwanag ay bumabalot sa buong Maynila. Ang bawat sugat sa aking puso ay nagsisimula ng maghilom, hindi dahil sa nakita ko silang nagdurusa, kundi dahil natagpuan ko na muli ang aking sarili. Senyorita, saan na tayo ngayon? Ang tanong ni Rico habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Sa Palawan, Rico, ang sagot ko ng may ngiti. Doon ko itatayo ang Mila Sanctuary at doon ko ring gustong simulan ng isang buhay na walang anumang lihim at walang anumang utang na loob na kailangang bayaran. Ngunit bago pa man kami makaalis, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa aking pangalan mula sa malayo. Isang tinig na matagal ko nang hindi naririnig. Isang tinig na nagmula sa nakaraan na inakala kong patay na. Mila, anak ko. Lumingon ako at ang aking mundo ay tila huminto muli. Sino ang lalaking tumatakbo patungo sa akin na ang mukha ay ang mismong mukha ng aking ama? Ang bawat haplos ng hangin mula sa dagat ng Palawan ay tila isang banayad na kamay na nagbubura sa bawat bakas ng pait at dumi ng nakaraan. Habang ang kulay kahel na sikat ng araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw, hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang gabi at pagsisimula ng isang bagong umaga. Ang pagtatagpo namin ng aking ama sa Tondo ay hindi isang panaginip. Si Don Roberto ay nakaligtas sa aksidente sa tulong ni Tiong Gabriel, ngunit dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang ulo, nawala ang kanyang memorya sa loob ng 3 taon. Sa mismong gabi ng aking tagumpay, ang huling piraso ng kanyang alaala ay bumalik. Tila ba ang tadhana ay naghintay na maging malinis muna ang aking daan bago niya ibalik ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang bawat yakap namin ay punong-puno ng mga luhang hindi na galing sa sakit, kundi sa pasasalamat na sa kabila ng lahat ng plano ng masama, ang kabutihan pa rin ang nagwagi. Bago kami tuluyang nanirahan sa Palawan, binisita ko si Marco sa huling pagkakataon. Nakaupo siya sa likod ng salamin sa loob ng kulungan. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kayabangan. Sa kabilang selda, naririnig ko ang mahinang pag-awit ni Doña Consolacion na tuluyan nang nawala sa sariling kaisipan at naniniwalang siya ay nasa loob pa rin ng isang marangyang palasyo. Mila, hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa iyo. Ang bulong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa aking mga kamay na ngayon ay pinalalamutian ng isang simpleng singsing na pamana ng aking ina. Pinapatawad na kita, Marco. Ang sagot ko ng may malalim na buntong hininga. Hindi dahil karapat-dapat ka sa aking patawad, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Malaya ka na sa aking paghihiganti, ngunit kailangan mong harapin ang katarungan ng batas at ng iyong sariling konsensya. Sa aking pagtalikod sa kanila, naramdaman ko ang tunay na kalayaan, ang hiya at utang na loob na ginamit nila upang rantehan ako ay wala na.
Ang tanging natira ay ang kapayapaan ng isang taong alam ang kanyang tunay na halaga. Ngayon, dito sa aming Mila Sanctuary sa Palawan, ang tunog ng mga alon ay nagsisilbing musika sa aking araw-araw na paggawa. Ang foundation na itinayo ko para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ay punong-puno na ng pag-asa. Ang bawat linyang iginuguhit ko sa aking bagong sketchpad ay hindi na para sa mga ilustre, kundi para sa mga taong nangangailangan ng masisilyungan. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng dagat at ang pamilyar na init ng kanyang presensya ay sapat na. Si Rico, ang lalaking nanatili sa tabi ko, mula sa putika ng Tondo hanggang sa diamante ng Makati, ay tumayo sa aking tabi. Nakahanda na ang hapunan, Mila. Hinihintay ka na ng iyong ama sa loob. Ang malambot niyang sabi. Dahan-dahang kinuha ni Rico ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay humahalubilo sa aking mga daliri nang may labis na pag-iingat at respeto. Tumingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kinabukasan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Isang pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na marunong maghintay. Salamat, Rico, para sa lahat. Ang bulong ko habang isinasandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang golden moment ng aming buhay ay narito na. Hindi ito gawa sa ginto o diamante, kundi sa mga sandaling tulad nito, kung saan ang puso ay payapa at ang kaluluwa ay malaya. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga titulo o mansyon, kundi sa lakas ng loob na bumangon muli matapos ang bawat pagkadapa at sa kakayahang magmahal muli matapos ang matinding pagkawasak. Habang naglalakad kami pabalik sa aming tahanan, ang huling sinag ng araw ay tila nagbabasbas sa aming landas. Ang bawat sugat sa aking palad ay naging mga pilat ng karangalan, mga marka ng isang babaeng hindi sumuko sa bagyo at sa huli ay natagpuan ang kanyang sariling liwanag. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo ang sakit, kundi nangangahulugang pinili mong hindi na ito maging hari ng iyong buhay. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang, naririnig ko ang bulong ng aking ama, ang bulong ng aking puso. Malaya ka na, Mila. Malaya ka na. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Palawan ay hindi lamang hudyat ng pagtatapos ng kwento ni Mila, kundi isang paalala na laging may dapit hapon bago ang isang mas maningning na bukang liwayway. Sa bawat hampas ng alon sa pampang, tila ba tuluyan ng hinugasan ang lahat ng bakas ng dumi at pait na tiniis ng ating bida. Mga mahal kong tagapakinig, kumusta po kayo? Maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat yugto ng paglalakbay ni Mila. Habang binubuo ko ang mga huling salita ng kwentong ito, hindi ko mapigilang balikan ang eksena sa unang kabanata, yung sandaling pinalayas si Mila sa gitna ng unos at nabitawan niya sa maputik na sahig ang asul na vest na pinag-ipunan niya ng 3 buwan. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahaging iyon, tumulo ang aking luha dahil ramdam ko ang bigat ng bawat sakripisyong hindi pinahalagahan. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng maraming kababaihan na patuloy na nananahimik at nagtitiis, ngunit sa huli ay nakakahanap ng lakas na bumangon. Ang bawat kabanata ay binuo ko ng may matinding pag-iisip at pagmamahal dahil naniniwala akong bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa isang kwentong may pag-asa. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Mila na patawarin si Marco sa huli? O dapat ba ay mas naging malupit pa siya bilang ganti sa lahat ng kanyang dinanas? Gusto ko ring malaman, saan nyo nga pala pinapakinggan ang ating kwento ngayon? Habang ba kayo ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o baka naman nagpapahinga na matapos ang isang nakakapagod na araw? Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin o kahit ang maliliit na bahagi ng inyong sariling karanasan
sa comment section. Dito sa ating munting tahanan, ang inyong mga boses ay pinahahalagahan at laging may handang makinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Naway manatili kayong matatag at huwag hayaang ang ibang tao ang gumuhit ng blueprint ng inyong sariling kaligayahan. Tandaan nyo, kayo ang arkitekto ng inyong sariling tadhana. At ang inyong mga kamay ay nilikha hindi lamang para magsilbi, kundi para magtayo ng sarili ninyong palasyo ng kapayapaan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pagpalain po kayong lahat. Pamagat ng kwento. Ang arkitekto ng bukas. Mula putikan tungo sa dramatic. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.